Nagkikita sila ng asawa ko ng patago at kumakain sila sa labas kaya isinumpa ko siya na sana hindi na siya magkaanak. Hindi ako tumigil hanggat wala siyang pinakikitang ultrasound sa akin na hindi na talaga siya buntis. Itago na lang natin siya sa pangalang Isla at hindi naging maganda ang umpisa ng kanilang relasyon ng isang lalaki na tawagin na lang nating Jose. Magkababata sila ni Jose pero 6 na taon pa ang nakalipas bago sila nagkita ulit at pareho na silang merong ibang karelasyon. May 2 anak si Jose na parehong panganay at ang pinakahuli niyang nakasama ay ang nanay ng pangalawa niyang anak. Pareho silang na-fall out of love sa pareho nilang karelasyon na dahil sa mga red flags. Kaya ilang buwan pa lang ang nakalipas ay nabuntis na agad si Isla sa kambal na isang babae at lalaki. Kaya nagdesisyon na sila ni Jose na magpakasal na at bumukod na rin ng tirahan at tumira sila malapit sa pamilya ni Jose dahil ayaw niyang mapalayo si Jose sa isa niyang anak. Noong bago pa nagbuntis si Isla ay madalas niyang tulungan si Jose na makita ang kanyang anak dahil kaibigan mismo ni Isla ang nanay ng anak ni Jose. Nagkasundo-sundo sila na kahit hindi nakaapelido kay Jose ang bata ay itutuloy pa rin nila ang sustento pero dapat kay Isla lang dadaan para wala silang communication. Pero hindi ganoon na nangyari dahil nagtatawagan si Jose at ang kanyang ex-girlfriend pag nakatalikod si Isla at nagkakaayaan pa silang lumabas at kumain sa labas. Kaya nang malaman yun ni Isla ay nasaktan siya ng husto at nagdalawang isip na siya kung itutuloy niya pa ba ang kasal. Pero nagpaliwanag naman sa kanya si Jose na gusto niya lang talagang mapalapit sa kanyang unang anak kaya siya nakikipag-close sa kanyang ex. Kaya pinalagpas na lang ni Isla ang lahat ng yon hanggang sa makapanganak na siya sa kambal nilang anak. Dito na nalaman ni Isla na niyayaya pala ni Jose ang pangalawang nanay ng kanyang anak na makipag-inuman mismo sa loob ng bahay nila. At ang dahilan daw ni Jose ay para makapag-celebrate sila at nangako siyang ihahatid niya ang kanyang ex pero hindi ito pumayag. Hanggang sa isang araw bago binyagan ng anak nila na kambal ay bigla na lang dumating sa bahay nila ang isang kaibigan ni Jose na babae. Pinatuloy ni Isla ang kaibigan ni Jose at tinanggap ng maayos kahit masama ang kanyang kutob. Dahil kinailangan pang magkita ni Jose at ng kaibigan niyang babae sa labas nang hindi alam ni Isla. Gumawa din ng panibagong Facebook account si Jose at may nag-send ng link sa number niya at nasa CR noon si Jose nang binuksan ni Isla ang bagong FB ni Jose. Nabasa ni Isla ang chat ng kaibigan ni Jose na babae na gumamit siya ng pregnancy test at positibo ang resulta. Kaya nalaman na rin ni Isla na may nangyayari kay Jose sa motel kasama ang kaibigan niyang babae. Pagkatapos nun ay nag-away pa sila na matindi ni Jose dahil ayaw ipahiram ni Isla ang isa sa kambal sa pamilya ni Jose. Dahil breastfed ang mga bata at hindi sila pwede ng formula kaya hindi pwedeng umalis sa mga bata nang hindi siya kasama. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo ay umalis si Jose at pumunta siya sa Pisonet at sinundan naman siya ni Isla. Nakita ni Isla na nilag-in ni Jose ang bago niyang account at meron na namang chinachat na ibang babae. Mag-uumpisa pa lang sana mag-chat si Jose at ang nasulat niya pa lang ay mahal. Pagkatapos ay naramdaman niya na parang may tao sa kanyang likod kaya lumingon si Jose. Sinabi lang sa kanya ni Jose na wag ka mag-iiskandalo dito. Pagkatapos nun ay sabay na silang lumabas. Sobrang daming naging palusot sa kanya ni Jose at tinanggap naman yun ni Isla hanggang sa makatulog na si Jose at magkaroon na ng pagkakataon si Isla na pakialaman ng cellphone ni Jose. Tinignan ni Isla ang mga picture ng babae na chinachat ni Jose at walang iba kundi ang kaibigan ni Jose na pumunta sa bahay nila. Kaya ginising niya si Jose sa pamamagitan ng pagjojombag sa kanya at sinigaw-sigawan sa kanila tinawagan ng kaibigan ni Jose. Sumagot naman ang babae at pinagmumura siya ni Isla at sinabi niyang hindi ako titigil hanggat wala kang pinapakitang ultrasound sa akin na hindi ka na talaga buntis. Hanggang sa naging maayos ulit ang relasyon nilang dalawa ni Jose, nagkapatawaran sila pagkatapos makunan ng kaibigan ni Jose. Nakonsensya naman si Isla pero isinumpa niya ang naging babae ni Jose na sana ay wag na siyang magkaanak. Hanggang sa nabuntis ulit si Isla pero kasabay niyang nabuntis ang pangalawang naging ex ni Jose na nanay ng kanyang pangalawang anak. Nasaktan ng gusto si Isla dahil nalaman niya na ang ex-girlfriend pala ni Jose ay nakatira mismo sa bahay ng nanay ni Jose. Nagparinig si Isla sa Facebook nang dahil na rin sa sobrang kahihiyan dahil magkalapit lang sila ng bahay at parehas pa silang buntis. Dahil baka isipin ng ibang tao na si Jose na naman ang nakabuntis sa kanyang ex pero ang katwiran naman ng kanyang biyanan ay nanay naman daw yon ng anak ni Jose. At hindi man lang din inisip ng kanyang biyanan na nanay din si Isla ng mga apo niya at siya ang legal na asawa. Kaya tinanggap na lang ni Isla ang lahat at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya na ipipilit kung ayaw talaga sa kanya ng kanyang biyanan. Pero bilang daughter-in-law ay gusto niya pa rin sana na maging maayos ang relasyon nila ng nanay ni Jose. Pero ilang buwan lang ang nakalipas ay bumili sila ng motor at nalaman ni Isla na meron na namang communication si Jose at si ex number 2. Nagkaayaan din silang lumabas at kumain ng samji at lahat yon ay pinalagpas lang ni Isla. At noong mga panahon na yon ay hindi niya na masyado nakakatabi si Jose sa kanilang pagtulog dahil buntis na rin si Isla sa pang-apat nilang anak. Nang may mabasa na naman si Isla na isang text na nagsasabing I love you galing sa ibang number. Inamin naman sa kanya yun ni Jose pero ang sabi sa kanya ay joke lang naman talaga yon. Kaya nagpunta si Isla sa lugar kung saan nagtatrabaho ang babaeng nag-text kay Jose. Kaya dito na nalaman ni
Isla na si Jose pala ay nagpapanggap na binata sa kanyang trabaho kaya wala na siyang ibang maramdaman kundi sakit dahil hindi niya kayang buhayin ang mga bata kung sakaling magkahiwalay sila. Kaya walang ibang magawa si Isla kundi tanggapin na lang ulit si Jose hanggang sa kainilangan niya ng ma-emergency CS. Nag-agaw buhay silang mag-ina at ilang araw lang nabuhay ang kanilang anak nang malaman ni Isla na pinapadahalan pala ni Jose ng pagkain si ex number 1. Pinapalayas niya na si Jose pero nagmakaawa si Jose sa kanya at nagiiyakan din ang kanilang mga anak. Pinalagpas na lang ni Isla ang lahat ng pandoloko at panggagago sa kanya ni Jose dahil wala siyang trabaho noong mga panahon na yon at kailangan nila ng suporta ni Jose. Ilang araw ding lumaban ang kanilang anak bago pa talaga in-announce ng doktor na wala na talaga siya kaya sobrang sakit nun para kay Isla. Nangako si Jose sa harapan ng wala ng buhay nilang anak na hindi niya nalolokohin si Isla at hindi na siya sasaktan. Kaya simula nun ay wala nang nakita si Isla na ginagawa ni Jose na kung ano-ano dahil nag-install na rin siya ng app na nakikita kung saan ang mga deleted message. Bahay, biyahe at trabaho na lang ang palaging ginagawa ni Jose kaya sana ay totoo nga. Sa kabila ng lahat ng ito ay sobra po ako nagpapasalamat dahil ginawa niya akong matibay dahil kung hindi ay baka wala na ako sa mundo. Kaya siguro ito na ang punto na dapat ko na siya talagang bigyan ng last chance na literal dahil ayoko na masaktan at patawarin pa siya ulit. Palagi ko pong iniisip ang mga anak ko kaya palagi akong masaya at hindi ko na idinidepende sa asawa ko ang kasiyahan ko, nakikipagkaibigan ako at lumalabas ng bahay. Mahal ko pa rin ang asawa ko pero hindi ko na sa kanya pa iikutin ang aking mundo kaya sana po ay na-inspire kayo sa aking kwento. Alam kong hindi dapat itolerate ang ganitong sitwasyon pero kasi kapag nanay ka na nagiging selfless ka na, responsableng tatay naman siya dahil never niyang pinabayaan na magutom ang mga bata. Alam ko naman na madaming magja-judge sa akin dahil kahit ako mismo ay ginajudge ko na rin ang sarili ko sa sobra-sobrang pagpapatawad. Alam ko naman na darating ang panahon na kung hindi talaga siya ang para sa akin ay mararamdaman mismo ng puso ko na hindi ko na siya mahal.